Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. It's been a while again kung nakapagmotor tayo. So, terikang araw. Anong oras natin? 3:10 ng hapon. At nandito tayo ngayon sa Tarlac, Kapas Tarlac. Dahil dito na kami lumipat ng bahay. hindi na kami taga Maynila. So, province life. Province pa naman to, 'di ba, in Tarlac. Kasi marami pang bukid dito eh. Ang dami pang mga hindi pala yan. Mas ang dami pang open area, ang dami pang open fields na masasabi mo talaga na parang province siya. Mafe-feel mo yung spirit ng province, diba? Medyo mainit lang dito. Medyo mahirap tumutok sa araw dahil talagang sunog ka. At the same time, ang init nung hangin. Pero pag nasa loob ka naman ng bahay, okay lang, chill lang din. Parang Metro Manila lang din. So yun guys, gusto ko lang sagutin yung isang comment doon sa YouTube channel natin. Nanghihingi siya ng tips kung paano hindi matikitan or hindi mahuli sa Metro Manila or sa Maynila specifically, kasi ang tanong niya is Maynila eh, 'di ba? So in general, Metro Manila, medyo marami din kasing mga rules and regulations na pinatutupad sa iba't ibang lalo na especially sa Makati. Yan, sa Makati, sa Mandaluyong, marami rin sa Maynila actually. So itong ibibigay kong tips sa inyo ay based pa rin sa personal experience ko. Ito yung mga ginawa ko, or ito yung mga bagay na isinet ko sa isip ko nung nagsisimula pa lang ako ng motor. So, story time, 2019 kumuha ako ng motor. Way back 2019. So, that was almost 5 years. So, 5 years na ako nagmomotor. Ang motor ko pa that time na binili ay Mio Sporty. Yung iba, yung new generation na, yung new version na. Hindi na yung katulad before na parang merong apakan dito, na may apakan dito yung yung Sporty. Yung nabili ko Sporty is wala na. So yun, nung kumuha kasi ako ng motor, hindi pa talaga ako totally marunong magmotor. Kaya Sporty din talaga ang kinuha ko. Scooter, marunong lang ako mag-balance actually. Yun lang ang foundation ko. Marunong ako mag-balance kasi nag-bike naman ako eh. Marunong naman ako mag-bike. So, ang foundation ko lang talaga, ang fundamentals. Fundamentals no. Pinaka foundation ko lang sa pagmumotor ay marunong akong mag-balance. Kumbaga, ang pinaka sandigan ko lang, kumbaga yung kumpiyansa lang ako na matututo ako magmotor kasi marunong ako mag-bike. So, marami rin kasi nagsasabi sa akin before na kapag marunong ka mag-bike, marunong ka mag-motor. Which is hindi pala ganun yun, 'di ba? Hindi ganun ang konsepto ng pagmumotor, 'di ba? Hindi porket marunong ka mag-bike, marunong ka na matututo ka na rin mag-motor. Yes, oo, malaking factor 'yon. Malaking factor yung marunong ka mag-bike kasi hindi ka na kailangan mag-aral ng balancing, 'di ba? Ang pinakamalaki kasing factor sa pagmumotor is kung paano mo i-handle yung motor mismo, yung manibela, yung throttle, yung brakings, 'di ba? So, 'yun, balik na tayo sa topic. Ayun nga, kumuha ako ng motor way back 2019 na Mio Sporty. Hindi pa ako marunong magmotor noon. I mean, hindi pa ako nakakapagmotor ako sa loob ng subdivision lang. At declutch yung na-try ko, declutch. Hindi ko kasi masabi na marunong na ako magmotor eh, porket napa-andar ko yung motor. Alam mo yun? Kasi ang tunay na marunong magmotor, kayang talaga totally i-handle yung motor katulad dito sa mga gantong kalsada. Hindi ko pa siya makonsider na marunong ako magmotor eh. So, ang ginawa ko, kasi since sa Metro Manila ako nakatira, medyo maraming rules. Kasi nung nagmomotor ako ng declutch sa loob na subdivision, ay
Cavite po iyon. Although may mga rules din naman at regulations din naman sa Cavite, pero hindi kasing higpit ng Metro Manila at hindi kasing dami ng checkpoint ng Metro Manila. So, ang ginawa ko po, ang pinakaunang-una ko talagang tinatak sa isip ko, ang mga diskarte na ginawa ko po. Kapag hindi ko kabisado yung daan, example, first time ko lang dumaan doon sa daan na yon, sa kalsada na yon, hindi ako pumapayag na wala ako nakikitang motor. Alam niyo yun? Yan yung isang bagay na kahit until now, kapag nasa ibang lugar ako, kapag hindi ako familiar dun sa lugar, even sa, like example, Baguio, nung bumiyahe ako from Pasig to Cagayan, lagi kong hinahanap na meron akong kasabayang motor. Bakit po? Kasi hindi ko alam kung pwede, baka bawal na kasi yung motor dun sa lugar na yun, di ba? Pag wala ako nakikitang motor, so baka bawal na yung motor dun sa dinadaanan ko. So at least kapag may nakikita akong motor or may nakikita akong nagmo-motor, at least alam ko na pwede ang motor doon sa daan na yun, diba? Pangalawa po, most especially sa mga stoplight, ganun yun din yung ano ko, yung basehan ko. Hindi ako laging nasa unahan. Di ba pag mga motor nasa unahan yan lagi, syempre unahan yan, sisingit yan. Pag may stoplight, sisingit sa mga sasakyan yan. Pag traffic na, sisingit na yan mga sasakyan. Tapos pupesto sila doon sa harapan ng stoplight. Tama? Makikita natin madalas sa mga stoplight na matagal, kumpulan yung mga motor sa harapan. Ngayon, ang ginagawa ko po doon, so isingit din naman ako, pupunta rin ako sa harapan, pero hindi po ako yung pinakaharapan. Lagi ako nasa 3rd to 4th row ng mga motor or ng mga sasakyan. Kasi doon sa mga nakatambay na yun, ang logic ko kasi doon is doon sa lahat ng sasakyan na yun or sa lahat ng motor na yun, imposible doon na walang liliko doon sa lilikoan ko or walang dadaan doon sa dadaanan ko, 'di ba? Ngayon, kapag yung lahat ng motor na yon, iba yung dinaanan, kumbaga hindi doon sa daan na dadaanan ko. Kanyari, nagbe-base lang ako sa Google Map. Tapos, lahat hindi sila dumaan doon sa dadaanan ko dapat. Hindi muna ako dediretso. I mean, lalagpasan ko yung stoplight, yes. Pero hindi, tatabi muna ako saglit. Example, eto, 'di ba? Kita ko kunyari lang ha. Wala ako nakikitang motor dito. Ang gagawin ko dito, tatabi ako sa silong. Kaya syempre signal light, 'di ba? Tatabi ako sa silong, tapos hihintayin ko na may dumaan na motor. Like ayan, katulad diyan, may dumaan, 'di ba? Or sa kabilang side, 'di ba? It's either sa side na to, sa side ng pwesto ko, kung saan ako tumatakbo, or sa kabilang side. So ibig sabihin, pwede ang motor doon. Nai-gets nyo? Pero syempre, ang titingnan mong motor is mga katulad lang ng sisi mo. Di ba? Yung example, 100cc, 110cc, 125cc, 150cc, 160cc. Kasi mamaya yung makita mong motor, big bike pala eh. 'Di ba? Yung pala, yung dinadaanan mo is ang tagos na nun, expressway. Kaya pala may motor, sinundan mo yung motor, akala mo okay lang. Ang big bike po, alam naman nating lahat na ang big bike ay pwede sa expressway. 'Di ba? Yung mga higher CC, so pwede sila sa expressway, pwede sila dumaan sa mga dinadaanan ng sasakyan na hindi na pwedeng daanan ng mga lower CC, katulad natin mga nakascooter lang. Okay po? So be mindful sa daan. Wala namang masama na tumabi muna saglit at i-evaluate yung lugar o yung daan, kasi mas mahirap yan kapag natikitan tayo doon sa dulo. Di ba po? It's better to be safe, diba? Kesa sabihin natin na bahala na, hindi naman tayo dito, katulad nito, hindi tayo tatagal dito. Kung ikaw naghintay ka dito tapos tumagal ka ng mga 30 minutes, wala dumadaan ng na motor, nakakakaba na yon, diba? Diba? Unless na lang probinsya talaga yung dinadaanan mo, yung talagang medyo bihira daanan ng tao, I think sa mga ganun lugar, instinct na lang yon. 'Di ba? Instinct na lang 'yon, kasi hindi tayo totally pwede mag-base sa kay Google Map or kay Waze. Dati po nung nagsisimula pa lang po ako magmotor, ilang beses na akong niligaw ng mga navigation app.
Ang pagmumotor po ay isa sa pinaka-skill na dapat na matutunan ng isang rider. Ito din lagi ko rin to sinasabi sa asawa ko. Lagi ko sinasabi sa kanya na isang skills na dapat meron ang isang driver. Kasi hindi lahat ng nagdadrive ng motor or nagdadrive ng sasakyan ay may ganito. Yung sense of direction. Aminin natin sa o sa hindi, meron talaga mga tao na walang sense of direction. Well, hindi naman natin sila dinidiscriminate. Hindi naman natin sinasabi na bawal silang mag-drive. 'Di ba? Pwede naman 'yon. Meron naman tayong application 'di ba? Pero for me, dapat meron ka talagang sense of direction. Kung hindi pa totally develop sa yung sense of direction mo, kailangan at least wino-workout mo. 'Di ba? Paano natin i-work up yung sense of direction natin? Syempre tandaan natin yung mga lugar na dinadaanan natin. Like example, kung pupunta ka sa Maynila, sa Metro Manila, tandaan mo yung mga dinadaanan mo. Tandaan mo yung mga rules and regulations. Tandaan mo yung mga lubak. Yan, isa yan sa mga factors, lalo na sa mga nagmumotor. Tandaan mo yung mga lubak, katulad yan, di ba? May mga lubak. Huwag kang dadaan dyan, tandaan mo, next time na daan mo dito, may lubak doon. Every time na may kalsada akong dadaanan, tinatandaan ko yung pinaka best route or pinaka best part ng daan. Ayun yung mga tips ko. Isa ring bagay to lalo na sa Metro Manila. Isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Meron kasing mga lugar na hindi na totally ini-enforce yung bike lane. Diba? Dito katulad dito, walang bike lane dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala silang bike lane dito. Sa Metro Manila meron yan. Halos lahat ng kalsada sa Metro Manila merong bike lane. Okay? Ganito. Every time na bago ka sa lugar or hindi ka familiar sa mga batas ng per barangay or kung ano man yung lugar na yon, lagi mong iset sa mindset mo yung default na law. Tinatawag natin na pangkalahatang batas. Like example, yung pinaka-strict na batas na ini-enforce sa Pilipinas. Example, sa EDSA, bawal dumaan sa bike lane ang mga motor, ang mga sasakyan. Bike lang talaga ang pwede doon. 'Di ba? Hinuhuli. 'Di ba? Lagi mong iset sa isip mo na kapag hindi ka familiar sa lugar, ayun ang nakatatak sa isip mo. Bawal ka dumaan doon sa bike lane na 'yon. Lagi natin tandaan, mas better na maging safe tayo at safe yung mga makakasabay natin sa daan. Safe tayo saan? Syempre sa ticket, 'di ba? Medyo masakit po ang mga ticket sa mga violations natin. Kahit sabihin natin 300, 500, 'di ba? So, malaking bagay pa rin 'yon. 'Di ba? Huwag nating baliwalain. At the same time, naging pa tayo, law-abiding motorist. 'Di ba? Mas piliin natin na doon tayo sa safe tayo, at the same time mga kasabayan natin sa kalsada, hindi lang kapwa rider, syempre yung mga nakakasabay natin ng mga siklista at saka yung mga nakasasakyan, mga naka 4 wheels, mga kapwa natin motorista, 'di ba? So lagi nating isipin, lagi nating iset sa isip natin na kailangan tayo ay defensive rider, defensive driver, defensive cyclist, 'di ba? So laging ganoon ang nasa isip natin. Huwag natin laging i-risk na bahala na or baka pwede, akala ko. Huwag natin i-risk 'yon. Isa pang bagay, ito rin yung ginagawa ko pagka nasa medyo alanganan lugar ako, like Makati, Mandaluyong, Metro Manila, sa may Pasay, saan pa ba? Basta yung mga medyo alanganing lugar, yung ang daming nanguhuli, ang daming rules na hindi mo alam. Ang ginagawa ko lagi diyan, nagtatanong ako mismo sa enforcer. Sa mga rules na kuya, pwede ba dumaan dito? Pwede ba gumanyan-ganyan dito? Pwede ba mag-U-turn dito? Ganyan-ganyan. Tinatanong ko yan sa enforcer. Para, if ever na mali yung isagot nila, meron akong pinangahawakan na sinabi mo sa akin or sinabi sa akin ng enforcer na pwede daw po dito. 'Di ba? Ngayon ganito naman. Isa pang tip to na pwede nating i-apply. Kapag nandun ako sa mga lugar na hindi ako familiar,
lagi ako naghahanap na mga rider na mga taga doon, mga kumbaga mga lokal, mga taga doon lang sa lugar na yon. Ibig sabihin kabisado nila yung daan, di ba? Kumbaga madalas dumadaan doon sa lugar na yon, madalas dinadaanan yung barangay na yon, mga ganyan something, di ba? Like example, ito, ibigyan ko kayo ng tip. Lagi nyong, kung wala kayong nakikitang enforcer, kung wala kayong mga nakikitang mga pwede nyong pagtanungan ng mga authorities, magtanong kayo sa Food Panda rider at saka sa Grab rider. Grab food rider. Bakit po? Kasi mas malaki yung percentage na kabisado nila yung daan kaysa sa ibang riders, diba? Bakit ko po nasabi? Naging Food Panda po kasi ako, at alam ko po ang Food Panda specific lang yung vicinity na iniikutan nila. Kumbaga yung kukuhanin na lang schedule doon lang specifically sa lugar na yon. So ibig sabihin kapag kumukuha sila doon ng schedule, kabisado nila yon, diba? Or kung hindi man sila taga doon, at least alam nila yung lugar na yon, diba? Kasi Food Panda yung paikot-ikot lang yan doon sa lugar na yon. So pwede nyo silang tanongin. Ganun din yung Grab food, diba? Yung Grab food naman, wala naman silang schedule, pero usually within the vicinity of that area lang din sila umiikot. So better na sa kanila magtanong. Diba? Pero syempre ako kasi hindi ko naman sinisiraan o pinapasama ang imahe ng mga kapwa ko rider, kasi naging Food Panda rin po ako, naging Lalamove po ako, naging movie rider din po ako. Hindi ko naman po sinisiraan, ha, pero meron po talagang mga rider na medyo matrip, medyo iba ang trip sa buhay. Ano nasabing ibang trip sa buhay? Magtatanong ka ng direksyon, magtatanong ka ng mga bagay-bagay na kailangan mo itanong para malaman doon sa lugar na yun. Like example, kung pwede ba dumaan dito, kung one way ba to, kung may nanguhuli ba dyan, kung may nanguhuli ba dito, mga something ganyan. Iba po ang sasabihin sa inyo. Hindi ko po nilalahat, ha? Hindi ko po nilalahat. Meron lang po talaga akong mga na-encounter na gano'n, na kapwa ko rider, ha? Naka-uniform ako, kapwa ko rider, hindi, parang pinagtitripan ako, alam mo yun? Paano ko po nalaman na pinagtitripan ako? Merong isang lugar sa Metro Manila na hindi ko kabisado, at nakakita ako ng isa nating tropa, which is rider din. Nagtanong ako, sabi ko, Paps, dito ba yung daan papunta sa lugar na to? Sabi niya sa akin gano'n. Tapos sabi niya sa akin, sige, oo, diretso ka lang dyan, ganyan-ganyan. Tapos pagdating mo dyan, sa dulo, ganyan, basta tinuro niya sa akin yung direksyon. So sinundan ko. Ngayon, pinasok ko, binaybay ko yung lugar na yon. Sinisigawan ako ng mga tao doon sa lugar. Sinisigaw, kuya, one way yan. Kuya, one way yan. Mahuhuli ka dyan sa dulo. Diba? So, ako, huminto, umikot. Tapos nagpasalamat ako doon sa mga lokal, yung sa mga nakatambay doon. Tapos umikot ako doon sa tamang daan. Nagtanong din ako doon sa mga nagsasabi sa akin na one way yun. Tapos tinuro nila yung daan sa akin, tapos doon ako dumaan. Ang question ko, bakit kailangan mong ituro sa akin na doon yung daan? Diba? One way yun. Alam mo yun, maintindihan ko pa sana kung sinabi mo na hindi ka taga dito, hindi ko sure, pero tingin mo doon. Naiintindihan ko pa yun kasi at least alam ko na based on your personal conclusion na doon yung daan. Hindi ituturo mo sa akin with confidence na doon yung daan. Anong gusto mo, Paps, diba? Alam mo, pero shout out sa mga rider na ganon. Consideration naman, guys, pare-pares naman tayong naghahanap buhay. Joke lang yun, hindi ka naman mabiro. Hindi yun joke, Paps, diba? Sa mga kapwa ko rider at saka mga kapwa ko naka-experience ng ganun, hindi yun biro, kasi matitikitan kami, diba? Matitikitan tayo. Masakit yun para sa na kahit man sabihin natin malakas yung application na gamit mo, pero
mapapagod ka pa rin, di ba? Tsaka yung abala na kailangan mong puntahan yung lisensya mo sa munisipyo. Alam niyo yun, Paps, di ba? Alam niyo yun, guys, na mahirap, masakit na mahuli. So, be considerate naman, guys. Di ba? Ulitin ko po, hindi ko po nilalahat. Di ba? So, be mindful sa mga pagtatanungan natin. I-assure natin na mapagkakatiwalaan. I-assure natin na yung talagang hindi tayo pagtitripan, di ba? Kasi napakasakit para sa isang rider na matikitan ko, kakarampot na nga lang ang kinikita tapos matitikitan pa, di ba? Ayun, katulad na dito tayo sa stoplight. Kapag ka nasa stoplight po tayo, lalo na sa Metro Manila, habang naka-red pa yan, yung stoplight, tingnan mo na lahat ng pwede mo makita. Syempre, baguhan ka sa lugar, di ba? So, tingnan mo na lahat ng mga signage na pwede mong makita. Palikutin mo yung mata mo. Yung mga rules, kasi ganun yung ginagawa ko. Na every time na nasa stoplight ako, tinitingnan ko lahat ng pwede kong makita. Na pwede kong maidagdag sa knowledge ko doon sa lugar na yon. Di ba po? Napakalaking tulong po nun para sa ating mga bumabiyahe ng hindi pamilyar sa lugar or doon sa location na binabiyahe natin o binabaybay natin. Lagi nating isa sa isip natin, anytime merong rules na hindi natin alam. Okay? So, kasi katulad natin, pagka nandun tayo sa comfort place, ano yung ibig sabihin sa comfort place? Yung mga sobrang kabisado mo na yung lugar na yun. Kumbaga yung lugar nyo, yung bahay nyo, kung saan ka nakatira, kabisado mo na yun. Every stoplight, hindi ka na nagtitingin kung saan. Minsan nagse-cellphone ka pa, 'di ba? Bawal po 'yun, ha. Meron po mga location sa Metro Manila na bawal kumindot ng cellphone o gumamit ng cellphone kapag nasa stoplight, ha. Ingat po kayo. Wag po laging kampante na pwede 'yon. May mga lugar po sa Metro Manila na strict sila doon. Well, bawal po kasi talaga 'yan. Kapag nakasakay ka sa motor mo, bawal po talagang humawak ng cellphone. Batas po talaga yan. Pero hindi po kasi yan masyadong ini-enforce sa ibang lugar. Pero sa batas po, bawal po talaga yan. So kailangan mo munang kapag gusto mo mag cellphone, di ba po, katulad na nasa highway po ako, kailangan mo munang tumabi. Kapag nandito ka po sa side na to, bawal pa rin po ito. Ang pagkakaalam ko, ha, bawal pa rin po ito. So kailangan po nandito ka banda. Talagang nandun ka, nakalabas ka sa kalsada. Kanyari dito, nasa gasoline station ka. As in, wala ka po dyan sa boundary ng sa line ng kalsada. Kung gusto mo mag-cellphone, ganun po ang gawin mo. Pero yun nga, sabi ko nga po, hindi naman po lahat ini-enforce yung batas na yun. Pero, since sabi ko nga po, bago ka, hindi ka familiar sa lugar, so, always gawin mo yung pinaka-safe. Di ba po? Huwag kang kalikot ng cellphone mo kapag ka nasa stoplight, kasi madalas po sa mga stoplight nandyan po yung mga CCTV camera, lalo na sa Metro Manila. Nandyan po yung mga CCTV camera, madami po yan. Ngayon pag nakita ka nila na nagsa-cellphone ka dyan or what, baka matikitan ka. Di ba po? So ayaw naman natin. So ayun, way back 2019, so story time ulit tayo, konting story time. Bakit ko po nakuha yung mga ganon diskarte? Wala po nagturo sa akin nun. Wala pong nagsabi sa akin nun. Kasi po yung mga tropa ko at mga magtuturo po sa akin, during that time, mga baguhan pa lang din po kami sa motor ng mga tropa ko. At the same time, wala po sila sa Metro Manila. Sabi ko nga po, mas mahigpit po ang batas, mas mahigpit po ang galawan ng mga enforcer sa Metro Manila compare sa Cavite. Although na alam ko naman po, aware naman po ako na talagang sa Cavite is mahigpit din. Pero kung i-compare ko siya, kasi tumira po ako sa Cavite, tumira rin naman po ako sa Metro Manila, mas dami talagang lugar sa Metro Manila na hindi ko alam yung batas. I mean, hindi ako familiar. Nandyan yung Makati, nandyan yung Mandaluyong, nandyan yung Pasay, nandyan yung BGC.
'di ba? Andiyan yung Pasig. Sa Pasig din po kasi maraming nanguhuli, 'di ba po? So I would say na talagang medyo komplikado ang mga kalsada or ang mga batas sa Metro Manila kasi paiba-iba. Unlike kapag Cavite, mostly pare-pares lang ng rules. Kapag alam mo yung rules ng isang barangay doon or isang, like example sa Imus, yung mga rules doon, ganun din yung nag-a-apply doon sa Bacoor, mga ganon. Alam mo yun, parang halos same. Hindi ko naman sinasabing totally same, pero halos magkakaparehas lang din. Okay po. During that time, nung nagbago pa lang akong nagmomotor, naniniwala ako na mga diskarte dito sa kalsada matututunan naman by experience di ba? Although maganda rin yun, meron kang idea sa mga sistemahan, di ba? Pero ako, ang madalas sa pinapanood ko, yung tipong natural na vlog lang na nagmomotor, ganyan-ganyan, di ba? And at the same time, tinitingnan ko kung paano siya magmotor. Kaya nga during that time na wala pa akong motor, pero planning na akong kumuha ng motor, madalas ako nag-aangkas rider. Ay, ano tawag doon? Yung nagbubuk ng angkas. Kasi tinitingnan ko kung paano yung diskarte nung rider. Ganun po ang ginagawa ko. So ayun, wala nagturo sa akin. Self-learn. Yung mga idea na sinasabi ko sa inyo is ano po yan, kumbaga parang based sa mga naranasan and experience ko sa loob ng 5 taong ko nagmumotor. Disclaimer po, hindi ko po masasabi na talagang sobrang veterano ko po sa pagmumotor. Nagsimula rin naman po ako na non-professional na license holder and hanggang naging professional, pero hindi ko po masasabi na napaka-veterano ko na when it comes sa pagmumotor. Sobrang dami ko pa pong dapat malaman, sobrang dami ko pa pong dapat ma-experience. Pero yung mga tinuturo ko po sa inyo ay isa sa pinaka best practice na ginagawa ko every time na bumabiyahe ako sa mga lugar na hindi ko kabisado, or sa mga lugar na first time ko pa lang na mapuntahan, di ba po? Lagi natin tandaan, wala naman pong mawawala kung lagi nating iisipin na maging maingat, especially sa kalsada. So ayan lang talaga yan, yung mga wina-workout ko or yung mga practices na ginagawa ko every time na nasa unfamiliar place ako. Okay po? So ayun guys, maraming salamat po sa ating mga subscribers at patuloy na nanonood ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagko-comment, marami pong salamat. Pasensya na po doon sa mga iba na nagko-comment na hindi ko pa po nagagawa ng content, yung mga sasuggest ng content, hindi ko pa po nagagawa. Pasensya na po kayo kasi ngayon lang po ulit ako nakapagmotor. Ayun, nakita nyo naman, umikot lang tayo tapos bumalik na ulit tayo dito sa bahay. Kasi sobrang init. Hindi tayo makaikot ng matagal. Good afternoon po. So ayun guys, sana dun sa nag-comment kay bossing, kay idol, kay sir, di ko alam kung lalaki o kay madam, di ko alam kung lalaki o babae, basta dyan, nandyan yung comment nya. Maraming salamat. Sana nakatulong sa'yo yung mga tips na binigay ko. Although medyo paikot-ikot, no, medyo nakakahilo, pero sana makatulong sa'yo sa pagbiyahe mo sa Metro Manila. Lagi po kayong mag-ingat. Always ride safe. God bless po sa inyong lahat. Bye!